Today is Thursday. Is the August 14. Ayan. So, ako na lang ang naiwan dito sa bahay. Pumasok na yung anak ko. So, gusto ko lang i-share, guys. Hindi ko masabi kung nagkataon lang, pero I know na God answered my prayer. Na wala lang yung, kasi ang maganda dito kasi guys, ikikwento ko lang sa inyo. I have a watch, relo. No, yun yung regalo ko sa sarili ko nun, guys. Wala akong ibang binili. May binili ako pero para sa bahay, hindi para sa sarili ko. To be honest, wala akong binili para sa sarili ko nga, ng like damit, sapatos, wala ko. After nung pag-uwi ko galing Bohol, talagang dito sa bahay ko kasi ang daming sira. Ang daming nasira. So may konting nagpa-repair, nagpa-ayos, nagpa-pintura dahil sobrang ang pangit talaga ng bahay, guys. Pag yung mga pintura wala na. So yun lang. So sa mga sacrifices ko, sa mga naging sacrifices ko, wala, nilagaluhan ko lang sarili ko. Hindi ako kumain o para reguluhan ko sarili ko, kain ako sa labas, kain ako sa ganito, o pasyal ako sa ganito, ganyan. Wala, guys. Enough na sa akin. Mayroon akong damit, mayroon akong maisusuot. Ang mahalaga, mayroon akong maisusuot. Kahit luma na siya, pwede pa namang pangsimba. Hindi ako, very simpleng babae lang ako. Hindi ako yung materialistic na bili ng mga yung pansarili, mga alahas, mga ganun. Wala akong alahas, guys. Kung meron akong mga hikaw, mga mga fancy, siguro ang nag-iisang lang siguro tunay ko dito yung wedding ring, yung engagement ring. Sa hikaw, guys, wala na, kasi hindi ako kasi dati nung pa matagal na siya, na isang la ko noon. Tapos, narimata na siya, hindi ko na siya nakuha. Ganun. Hindi ko na siya basta narimata na siya. So, simula nun, hindi na ako nagbili-bili ng mga alahas, mga tunay. Wala talaga, guys. Ito na lang, wedding ring tsaka engagement ring. Yan na lang, wala na. Ang hikaw ko, guys, mga fancy, mga tag 150, mga tag 295 lang, mga ganun, walang quality. So, niregaluhan ko sarili ko ng relo, kasi alam niyo naman yung relo, di ba? Mas madali siyang tignan pag nandito nakalagay. Mas madali siyang tignan sa kukuha ka pa ng cellphone. Talaga ako makarelo ako. Tapos yung relo ko pa, guys, mumura. Yun na yung pinakamura, guys, na may quality. Ang sumunod doon mahal na. Sabihin na natin na sa 2 plus. Kasi yung mga talagang may mga yung mamahali talaga nasa 4, 5. Ayoko nang ganun. Relo lang naman yan. Ayoko din naman yung madaling masira lang ng parang plastic. Gusto ko may quality. Kasi yung tatagal ng 8 years, katulad nung dati ko, bago nasira yung relo ko, inabot talaga ng 8 years. Tapos, hindi na, tumitigil. Kahit palagyan ko siya ng battery, tumitigil talaga. Ibig sabihin, wala na talaga pahina na. Ayun na yung niya. Yun na yung kanyang kapalaran. So bumili ako ngayon ng bago. Same brand. Kasi gusto ko siya, kasi subok ko na siya. Hindi ko na sabihin ako anong brand. Kasi subok ko na siya, kaya pabalik-balik ako doon. I bought that relo sa Santa Lucia. And then, ako naman, hindi naman ako maramot. Ang anak ko kasi, pag nagkakarelo, may relo din ang anak ko, pero nawawala niya, guys. So, ngayon, that was December ko siya binili, 2024. Until now, itong August na, ito yung relo, guys, na nawala, guys. Naiwala ng anak ko, guys. Ang anak ko, nakailang relo na yung binili ko, lagi nawala. Nag-start siyang magrelo nung
high school siya. Tapos nawawala niya guys, lagi nawala, lagi niyang hinukubad. Like yung maglalaro sila ng volleyball, siyempre dito tatama, diba? So hinukubad niya. Tapos wala siyang pakialam niya. Oh, pakitignan mo yung relo ko ha, ganun. Sa kaklase niya na nakaupo lang dyan, nanonood. Tapos yung kaklase niya, all of a sudden, biglang umalis at andyan na yung sundo. Iwan yung relo. So, nawala niya yung relo niya na galing pa ng States yun. Ano yung pasalubong sa kanya ng daddy niya yun. Tapos, so nawala. I have my own watch na medyo malaki dito. Mahilig kasi ako sa watch na malaki, yung parang panlalaki, pero hindi ganun kalaki. Gusto ko yung medyo malaki ng konti. Ito kasi maliit ito. Pero ito, ganito kaliit din yung same brand din guys, yung dati kong relo na binili ko na inabot ng 8 years bago siya nasira. Ganito rin yung ganito guys. Simple lang. Ganito simple lang yung mga relo ko. Hindi siya yung mga pabongga-bongga dyan na may mga bato-bato. Wala, simple lang talaga. And I want silver talaga. Ayaw ko ng mga gold, ang kulay. Gusto mga ganito ng silver. Very simple. Para nga itong mga ganito kasi yung mga relo ng mga madre, mga ganito, mga silver. So in other words, so nakailang relo na yan siya binili ko, na lagi niya nawawala guys, o kaya nasisira guys, hindi ko alam kung bakit. Basta hindi na lang niya matandaan kung saan niya nailagay. So ilang years din siyang hindi nagre-relo guys, kasi yung hindi pa niya type yung relo kung dati yung ganito kong relo dati, hindi pa niya type gamitin. So ngayong college na siya, mag-graduate na rin siya next year. Nakusundahan niya itong relo ko. Sinusuot niya, inahayaan ko lang guys, okay lang naman, anak ko naman yun eh. Bumabalik naman, binabalik naman din doon sa lagayan ko, doon sa cabinet. Laging gano'n, ilang buwan siyang gumagamit, naipabalik guys. Tapos, nung isang araw, dumating siya. Sabi niya, mama, nakita mo yung relo? Sabi niya gano'n sa akin. Alin, yung relo ko? So, gumanyan ako. Medyo nagtaas yung boss ko. Yung relo ko? Bakit? Tinignan ko doon sa lagay. Wala. Asan relo ko? Ibaba mo dito may lagay kasi gagamitin. Kung minsan nga, guys, siya na ang gumagamit, guys. Albaw, aalis ako, diba? Magre-relo ako dapat, diba? Aba, nasa kanya, guys. So, okay lang. Anak ko naman, ganun, diba? Ganun tayong mga nanay mapagbigay sa mga anak. Wala na, guys. Sabi niya, nandyan lang, nilapag ko lang, mama. Isa bang hindi niya, naintindihan ko siya, parang ayoko siyang ma-stress guys, yung parang natataranta, ayoko guys mataranta siya dahil meron siyang sa konti sa heart. So naawa ko sa kanya nung sinabi niyang, nakita ko yung takot na takot siya guys, na magagad ako, kumalma ako, hindi ko siya pinagalit. Sabi, isipin mo kung saan, medyo bumaba yung boses ko kasi napansin ko na siya, nataranta siya. Marami siyang iniisip sa school, sa mga project nila, kasi meron silang ngayon sa bartending, yun inaano nila, nagpa-practice sila sa mga wine ganun sa school. So napansin ko siya guys, nataranta. Ayokong ma-stress siya, baka anong mangyari ba sa heart niya, yung bigla na lang magsisikip yung ako pa maging dahilan. So sabi ko, naku, lalabas yan dyan. Kung baka nakalimutan mo lang, kung saan mo lang nailagay, hanapin mo dyan. Gumanya naman ako guys. Simula nung guys, nung sabi niya wala, halos mag-iisang linggong hindi, 3 days na hindi ko na nakita yung relo kong ito guys. Hindi ko siya nakita. Kasi nanggaling siya nung araw na yun, that was Monday. Sunday guys. And Sunday siya kasi makeup artist yung anak ko. May nagpa-makeup sa kanya sa bandang Pasay. Doon sa isang kaibigan niya. So, binook siya ng kaibigan niya ng joyride. Tapos yun yung nung Sunday nangyari guys. Tayo ngayon Thursday. Nung Sunday nangyari. Pag uwi niya nung mga bandang alas 4, napansin ko wala yung relo ko dyan
So, hindi niya na sabi ko, kako nando sa taas. Sabi ko, ibaba mo yung relo kay gagamitin ko yan bukas. Sabi ko, ganun. So, sabi niya, mama, nakita mo, yun na yun. Nakita mo yung relo. Kasi yung ano lang, yung necklace ko lang na ando. So, mama, saan ko ba nailagay? Sabi niya, mama, saan talaga na, oh, sabi ko nga, nawala mo! Gumanyan, napataas yung boses ko. Yun na yun, biglang kong napansin siya na parang nataranta. Ayoko siyang ma-stress. At ayoko siyang i-stressin. Ayokong dagdagan pa yung pagtaas ko ng boses. So, kumalma ako. Sige, baka hanapin mo lang dyan. Baka nandyan. Baka nailagay mo dun sa bag mo. Ganun ako. Tapos, simula nun guys, simula nung Sunday, hindi na ako nagsalita kung nasaan yung relo ko. Hinayaan ko na lang siya. Sabi ko, pinausap ko siya ng mahinahon. Ganun na lang ba yun na? Isipin mo kung saan mo na ilagay, na ibaba mo. Baka binaba mo. Hindi siya umaamin, guys. Siguro, baka natakot ba? Kasi naumpisahan na niya. Pero sabi ko, be honest. Kung naiwala mo, wala tayong magagawa. Nawala na eh. Ganyan ko. Basta tama na. Sige na. Tapusin na natin itong huwag ka nang sumagot, huwag ka nang, kasi nagagalit na siya guys eh, na siya, nagpapanik ba, sabi ko, sige, tama na, nandyan lang yun, kung nandyan, sabi ko gano'n, din yan, minsan may gano'n diba guys, hindi niya matanda ko sa niya na ibaba yung relo, yun, kung nandyan, so, tahimik na lang ako guys, pero nagdadasal na ako, tapos kagabi, may dasal ako, nag-pray ako guys, na doon sa room niya, pumasok ako sa room niya kagabi, nag-pray ako, Lord, gabayan mo yung taong nakahiga dito, nandiyan sa kwarto, ang mga gamit niya Lord, ingatan mo po ang mga gamit niya, na huwag masira, yung electric pan niya, yung aircon niya, yung cellphone niya, Lord, mahimbing sana ang kanyang pagtulog sa gabi ito at paggising niya ay maganda ang kanyang pakiramdam sa lahat ng mga gamit niya guys, ingatan mo po ang kanyang mga gamit, ang kanyang kalusugan. Yun ang dasal ko kagabi, pumasok ko sa kwarto niya guys, sabi niya, mama, ano bang ginagawa mo? Wala, gusto ko lang mag-pray dito sa room mo, hinayaan lang niya ako. Tapos yun na, kagabi nang matulog na ako, nanaginip ako guys, nandyan, nakaupo ako dito guys, dito daw yung dito sa table na to, nakalagay yung relo ko ito, nakalagay. Pagising ko daw ng umaga, yung relo ko daw nandyan na nakalagay. So sabi ko, ay, nandito na yung relo ko, saan mo nakita? Ganun daw yung panaginip ko. Tapos, yun na, basta nakita ko yung ito mismo relo ko, na nakalagay ng ganun. Sabi ko, ay, salamat. Nabalik na yung relo ko. So, yan yung panaginip ko kagabi, guys ha. So, ngayong araw na to, ito bago siya pumasok sa school, may dumating na lalamove. Guys, naiwan pala niya ito doon sa minik-upan niya doon sa condo sa Pasay. Nilapag pala niya ito, tinanggal pala niya ito at naghugas siya ng kamay. Sabi ko, sinabi ko na, hindi lang ako nagsasalita. Maaring hinubad mo, saan mo ba nilapag? Mayroon akong tanong na gano'n sa kanya. Hindi siya umaamin. Sabi niya, kasi mama, di ba pag naghugas bawal mabasa. Kaya tinanggal doon niya, nilapag. Ngayon, nakalimutan na niya. Ngayon, yung kaibigan niya yun guys, pupunta ng probinsya Bicol. Ngayong mamaya, bago siya umalis, pinalalamove na niya yung relo ko guys. Kanina lang, akala ko sino yung niya, kausap niya. Pinalalamove niya. Pinalalamove nung kaibigan niya ito guys, kasi alam niya sa anak ko ito naiwan. Siguro nag-text sila, walang, tahimik lang ang anak ko. Siguro nakipag-text na rin siya doon na naiwan ko yung reel din. Sige, ipadala mo na lang dito, huwag kang maingay kasi alam niya na mga usapan niya, hindi na natin narinig kung anong naging usapan nila. Tumating na, thank you Lord, nagkatotoo yung panaginip ko. Ito na, ingat ako dito guys. Sinusuot ko lang ito pag umaalis ako, pag nagsisimba. Kaya
ano pa rin siya, mukha pa rin siyang bago. Ay, sabagay, last year ko itong binili. Yan. Gustong gusto niya to guys. Sabi ni mama, bilhan mo ako ng ganyang relo. Gusto daw niya ng ganitong relo na ano, yung parang pambabae maliit. Lord. Yung malaki kong relong ganito guys, medyo pasira na rin, no? Kahit ilang palit na ng battery, namamatay, wala. Hindi ko na rin siya ginagamit. So, ito na lang, trusted ko talaga yung brand na to. I won't tell you kung anong brand, basta guys, trusted ko to. Kasi baka sabihin, nagpo-promote ako. No. So, thank you Lord. Nabalik. Yung dasal ko sa kanya sa kwarto niya na ingatan mo yung mga gamit niya dito. Ganun-ganun, wag masira. Ganun. Tapos, bigla ako na naginip. Bumalik, hindi ko na in-expect talaga na makikita pa yung relo. Pagalaw. Yung prayer ko, guys, sinagot ng Panginoon. So, praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Worship you, Lord Jesus Christ. You are truly an amazing God. Wala na akong masasabi pa. Talagang I trust what I mean, yung pagtitiwala ba, yung I trust God sa lahat ng mga kung ano man yung mga pangangailangan natin, talagang ibibigay niya. Kasi alam niya kung gaano ka-importante. Although material thing, pero we need this. Kailangan natin yung oras magabayan tayo kung ano pa, hindi tayo magkamali, hindi tayo magka-late, di ba? Kasi minsan hindi ko ugali yung ng cellphone sa labas, maglabas ng cellphone sa labas. Pag dito, tingin mo lang, di ba? Tsaka very simple siya, hindi siya attractive na relo. Pero ang ganda niya, ilang buwan na, ingat na ingat. Ilang buwan din niya itong gamit, guys. Iningatan din niya kasi gusto niyang laging may relo. O ngayon, wala na siyang relo, guys. Sabi ko sa kanya, you cannot use my watch anymore. Sabi niya, okay mama. Sabi niya, okay mama, sorry mama. Sabi niya, ngayon ko lang nag-sorry. Basta, anong gusto mo? Ayaw mong mag-sorry ako. Sabi niya gano'n sa akin, tinaraya na naman ako ng anak ko. So that's, okay, fine. Hindi na ako nagsasalita. Kasi ayoko siyang ma-stress talaga. Iniingatan ko yung anak ko. Meron siya dito guys. Kaya kung ano mangyari sa kanya, baka ako pa masisi. Kaya, iniintindi ko na lang siya, pinapakinggan ko na lang, tahimik na lang ako. Pagka masungit siya, matahimik ako guys, hindi ako nagsasalita. Pag alam niyang hindi na ako nagsasalita, doon siya, naglalaylo yung boses niya, yung bumababa na yung niya, adrenaline niya, yung pagiging masungit niya, nawawala. Pag hindi na ako kumikibo. Pag may tinatanong siya, hindi ako kumikibo. Doon siya tapos may hinahon na ang boses. Hindi niya may paggalang na. Gano'n. Doon naman ako na nahihimasmasan, parang naaawa ako sa kanya. Kinakausap ko na rin. Ay, ganyan kaming mag-ina guys. So, kami na lang dalawa. Sino ko bang magtutulungan guys, diba? Pero hindi na siya makakahiram ito. May cellphone siya Pwede naman siyang ilang araw nga siya, Lunes, wala siyang relo. Lunes, Martes, Miyerkules, o ngayon, Webes, 4 araw, wala siya. Pwede naman pala guys. Pwede naman pala siyang walang relo. Ayan, so ito, itatago. Kasi ito, nandiyan lang nakalagay kasi guys, kayang-kayang kunin ito. Tatabi ko na, diba? Okay? Thank you so much guys. Thank you sa pakikinig. God bless. Bye!